lamang ho natanggap. At nagpapasalamat ho ako unang-una higit sa lahat sa Diyos dahil ito po ay pumabor po sa atin yung decision ng kagawaran ng katarungan, Ay, alam niyo po bakit ako magpapagupit? Siyempre, yung pinagkakaso nila sa akin, na-dismiss na ho, na-denied pa yung MR nila. So, nagpapasalamat po ako kahit papano, nagkakaroon ng unang linaw yung ating mga pinaglalaban. At ngayon ho Lunes, sila naman ho ang sasagot sa atin sa Quezon City doon sa ating isinampas sa kanila. Ang according ho, hindi ko sariling kaalaman. According sa aking mga abogado, mukhang wala na hong ganong masyadong maraming paliwanag doon sa aking ikinaso. Sapagkat ang mga ebidensya ho ay talagang nakalatag na ho. At 6 years daw ho yun. Yung mga ikinaso ko sa kanila. So, may conviction. 6 years po. Kung papabor po sa atin, bawat isang count ho, makukulong sila ng 6 na taon. Kung 4 na count ho yun, de 24 years sila makukulong. Ganun lang po yun. 24 years sila makukulong. Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Ditadtarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. So kung 4 na counts yun, bawat isa sa kanila, may 24 taong makukulong. Ganun o yun. Diba? Hindi ko i-atras to kahit anong mangyari. Diyos ako pa. Diba? Di kung ako ay makukulong dahil sa mga kinaso nila, so be it. Magsama-sama kami sa kulungan. Di okay. Di wow. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasap na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na naman sa mga kabulastugan ng ating bidang-bida na si Norman Mangusin, mga kahombre ko. And welcome to the Norman Mangusin Show! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Mga kahombre ko, ito nga pala ang aking update for this day. Mahalaga ho, no, na tayo ay hindi magpakagat o hindi magpalamon sa mga taong puro dagdag, puro bawas, o kaya sabihin natin na puro dagdag pagkapabor sa kanya. Magbabawas ng kwento kapag papabor sa kanya. Di ba? Dito, mga kahombre ko, sa ating channel, dito sa mundo ng mga kahombre, wala ho tayong ganyan. In fact, ito ho ang katotohanan sa lahat ng istorya na ito. Naghain, mga kahombre ko, ng demanda si Joanna Francesca Lopez, which is my wife, mga kahombre ko, kay Norman Mangusin. Okay? Ngayon, mga kahombre ko, akin hong ipapaliwanag sa inyo ang ikinaso ni Joanna dito. Ako naman, mga kahombre ko, hindi tayo mangsisisi sa prosecutor, sa Paranaque. It's okay. It's up to you guys kung ano ang naiisip nyo, ano ang maiisip nyo after nyong mapakinggan ang aming reklamo. Okay, tingnan natin, mga kahombre ko. So yun na nga, naghain ho ng reklamo si Joanna laban kay Norman Mangusin para sa mga sumusunod ho na mga kaso. Grave oral defamation, unjust vexation, at saka cyber libel. Okay? Ayan ho yung 3 counts na ikinaso ng misis ko kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ano ba hong motibo kung bakit kinasuhan ng aking misis si Norman Mangusin, mga kahombre ko? Alam nyo naman na to, pero sige lang, try ho nating himay-himayin para naman sumarap ang inyong dinner ngayong araw na ito. Meron na hong matagal na hidwaan sa pagitan ko at ni Norman Mangusin online, mga kahombre ko. Diba? Alam nyo naman yan. Gayunpaman, pilit hong dinadamay at nandadamay ni Norman Mangusin sa pamilya ko
Huwag niyo kakalimutan. Eh kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Sa pamilya ng misis ko, Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, o kay kasino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Okay ng inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. at lalong-lalo na, huwag niyo kakalimutan, sa asawa ko, mga kahombre ko. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa bukayan eh. Ayan ho, yung sinasabi niyang na-dismiss. Dahil ho dito, mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan na ang akin hong asawa ay isang private person. Siya ho isang negosyante at hindi ho yan public person o vlogger tulad naming dalawa para idamay ni Norman. Okay? So dito, mga kahombre ko, syempre, dahil sa pagsasalita ng ganyan ng isang influencer laban sa isang private person, mga kahombre ko, malamang hindi naman husanay na siya'y nababastos o nababanggit ang pangalan niya tapos nababastos ng isang influencer na malakas din naman sa social media, di ba? So dito ho, nagkaroon ng napakatinding emotional distress, anxiety, at syempre, humiliation si Joanna. So, wala siyang naging choice, mga kahombre ko, kundi ang mag-file ng kaso kay Norman Mangusi. Para sa amin, no, sa kampo namin, ewan ko lang kung ano sa tingin nyo ito, mga kahombre ko, di ba? Kayong mag-isip kung ano sa tingin nyo ito. Nagresulta din ho ito sa online harassment. Kung saan ang mga tagasunod ni FLM, kasi aminin man natin, sa hindi, meron naman talaga siyang followers. In fact, marami pa rin talaga nagpapalipad kay Norman. Hindi naman ho natin yan kay para sabihin, oy, wag na kayo magpalipad. It's okay. Kumbaga, nagawa na natin yan, di ba? Paulit-ulit na nating sinasabi na wag na kayo magpalipad. Instead, gamitin nyo yung pera nyo, mga OFW kayo, para sa ganito, para sa ganyan. Kung gusto nyo, wala na kami magagawa. Tapos na tayo sa awareness, mga kahombre ko. So, ayan na ho yun, okay? Nasabi na namin ng halos ilang buwan na, nasa sa inyo na yon, mga kahombre ko. So anyway, ngayon, mga kahombre ko, ang dami rin sa kanyang nagbe-message ng masasakit na mga salita. At maraming nang aasar. At syempre, nagpapadala ng mga sari-sari mga pagbabanta sa kanyang buhay, mga kahombre ko. Dahil sa pinaggagawa ni Norman Mangusi. Again, mga kahombre ko, kung sa akin lang, it's okay. Wala naman yung problema kung ako, di ba? Kasi ako naman, sanay ako dyan. Trabaho ko yan at ako isang public figure. So, wala naman ho tayong reklamo dyan, mga kahombre ko, ha? So, isa lang naman na may reklamo sa ganito. Si Norman lang ang asartalo. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. Di okay. Di wow. Syempre, uulitin ko, bilang isang negosyante at isang private person, mga kahombre ko, hindi ho talaga sanay ang aking misis na naglalalabas online o nagvi-video o nagbablog, wala hong ganon. Kumbaga, lahat ng ginagawa niya sa kanyang social media, para lang sa kanyang mga negosyo. So, normal lang naman yun, mga kahombre ko. Like, normal na taong galawan yon, tama? So, wala na tayong masasabi sa part na yan. Pero sige, let's move forward. Binigyan diin, mga kahombre ko, dito sa affidavit na to, ang pagiging public figure ay hindi nagbibigay ng karapatan kanino man na manira ng dangal, lalo na kung ang mga sinasabi ay malisyoso at walang basihan sa katotohanan. Kasi mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan, ulitin natin kung anong sinabi niya dito. Ito ho yung una, mga kahombre ko, tandaan niyo yan. So, sige, ulitin natin. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa bukayan eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, o kay kasino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya eh. Okay ng inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo,
puta asawa mo, putang ina mo. Ikaw wala kang may kakaso sa akin kahit muramurahin kita ng putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo. So makikita nyo mga kahombre ko na ewan ko na lang kung ito ay hindi online harassment, di ba? Kung ito ay hindi cyberbullying, kung ito ay hindi unjust vexation, then ano ho yun? Walang halong mintis. So ano ho ang naging resolution sa kaso na ito, mga kahombre ko? Ang naging resolution dito ay na-dismiss ho siya itong kaso na to, mga kahombre ko. Believe it or not, na-dismiss ho itong kaso na ito, mga kahombre ko. Yeah. And na-dismiss siya dahil sa lack of jurisdiction daw, mga kahombre ko. So ibig sabihin nun, hindi daw doon sa Parañaque nakatira si Joanna Francesca Lopez. Okay? And then pangalawa, mga kahombre ko, lack of prima facie evidence daw. Yes, it's real, mga kahombre ko. Ayan ho ang naging desisyon. Anyway, kung malalaman nyo lang, sa reklamo na ito, mga kahombre ko, naka-attach dito yung address. Kasi maraming properties ang misis ko. Makikita nyo ho dito, mga kahombre ko, na nakapagbigay naman kami ng tamang documents. Hindi ko na lang alam kung bakit ganon. Tama? And huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, kaya nga nakulong si Norman, di ba? So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, pumasok yung kaso ko doon sa Parañaque. Tama? So, alam naman na ng lahat yon, di ba? Bawal lang natin i-discuss yan. Pero, pumasok ho yung kaso ko. Tumaas yung kaso ko na yon, mga kahombre ko. So, yun ang hindi namin maintindihan, no? Paano nagkaroon ng lack of jurisdiction? Nagbigay din kami ng certificate of marriage dito, na attached. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, kung ako'y nakatira sa Parañaque, malamang yung asawa ko nakatira din sa Parañaque. Kaso, this is a long discussion and wala naman tayong magagawa dyan. Ngayon, mga kahombre ko, doon naman sa lack of prima facie evidence, paano nangyari yon? Hindi ko rin ho alam. Napanood nyo naman. So, ibig sabihin, wala daw ebidensya. So, para daw sa kanila, hindi ho yan cyber libel, hindi yan unjust vexation, at hindi yan grave oral defamation. No. So, I would suggest, no, kung ganito, di pwede pala nating mura-murahin online para sa akin, no? Yan yung pagkakaintindi ko. Mura-murahin natin online ang mga asawa ng kung sino-sino lang. Tas wag nyo nang isipin kasi wala naman pala Yun lang pala yon, di ba? So, okay lang pala yon. I can pull a string. So, itong ginawa na to ni Norman, Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampali ko pa ng titi sa mukha yan Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Ikaw wala kang may kakaso sa akin, kahit mura-murahin kita ng putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo. okay lang ho pala ito, mga kahombre ko. So, alam nyo na! Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. So, pwede palang mandamay ng kahit na sino lang ng okay lang. Damay lang kayo ng kung sino-sino. Wala naman, di naman aangat Kahit na online na, di ba? Kahit nasa internet na, no. Hindi ho mangyayari yun. Wala, hindi tataas. So, okay lang pala. Anyway, let's move forward. Ako naman, uulitin ko, alam nyo na, di ba? Siguro, ngayong oras na ito, no, nabubuisit kayo. Pero huwag kayong mainis, mga kahombre ko. Ganun talaga. Sometimes we win, sometimes we lose. We just can't win every single time. Si Norman lang ho yung laging panalo, mga kahombre ko. So dito, mga kahombre ko, kami ho ay nag-motion for reconsideration. Well, yung misis ko. Ngayon, sa pagkakataon na ito, mga kahombre ko, nung nag-MR kami, ni-reattach ulit namin, which naka-attach na ho before, yung certificate of residency ng misis ko. Okay? So, kumbaga, papatunayan mo ulit kasi sinabi nga ng resolution na hindi naman daw siya nakatira sa Parañaque, okay, at wala daw prima facie evidence. So, sige na lang. Ni-motion for reconsideration namin, ni-reattach ho namin yung naka-attach na before, okay? Tapos,
dinagdagan namin ng patunay, no, yung aming mga ebidensya. Aba mga kahombre ko, sa pagkakataon na ito, ayon sa resolution, mga kahombre ko, nitong MR na to, okay na daw yung Certificate of Residency. So, yun na yung, kumbaga, hindi na siya lack of jurisdiction. Okay na. So, may patunay na kayo, sabi sa resolution, na taga Parañaque talaga si Joanna. So, tama yung jurisdiction. Tama? So, first. Kaso, mga kahombre ko, ito yung sinabi sa resolution. Ayon sa resolution, walang sapat na basehan o lack of merit ang motion, mga kahombre ko. Binigyan din ng opisina na ang pagbanggit lamang sa mga naunang desisyon, prior ruling, ay hindi sapat kung hindi naman magkatulad ang mga ebidensya at pangyayari sa kasalukuyang mga kaso. Well, wow. So, matindi, mga kahombre ko. So, in short, lack of merit pa rin yung naging motion for reconsideration. Ibig sabihin noon, mga kahombre ko, walang sapat na ebidensya. Pero yung patunay na taga Parañaque talaga si Joanna, inapprove na ho ng prosecutor. So dito, mga kahombre ko, kinwestiyon namin ito sa aming abogado, mga kahombre ko, no? Na isang napakalakas ho na babae at ito talaga ang makakawasak, mga kahombre ko, kay Norman. Abangan mo yan, Norman. Kala mo tapos na. Unggoy! Unggoy yan! Ang sabi ng aking abogado, ng aming abogado, mga kahombre ko, ay naging lack of merit pa rin kasi hindi daw authenticated yung mga videos. In short, authentication naman po, mga kahombre ko, ang hinihingi ng Office of the Prosecutor. Okay. Understandable. In-explain naman sa amin ng aming abogado, mga kahombre ko, na unfortunately, may bagong lumabas na memorandum sa mga prosecutor na hindi ka na pwedeng magtaas o mag-angat ng kaso kung kahit isang katiting lang na ebidensya ay wala. Dapat ang ebidensya mo bago tumaas ng RTC level ay fully complied. It is understandable. Doon na namin na-realize, okay. Kasi mga kahombre ko, nung mga panahon ho na kami na si Joanna ay nag-file, hindi pa namin napa-authenticate sa CICC ang mga videos ni Norman, mga kahombre ko. Gets nyo? So, syempre, nag-MR kami, mga kahombre ko, hindi ko pa rin hawak yung mga authenticated na mga videos ni Norman. So yun mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap no ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandiyan na si TapTapSend, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Bago ho tayo umabante, mga kahombre ko, sa dulo ng content na to, atin hong talakayin ang isa na namang napakatinding live ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, kung saan ito ang sinabi niya. Pumabor po sa atin ang decision ng Prosecutor Office ng Parañaque. At aba, sobrang saya ho ni Norman kasi finally,
pumabor daw sa kanya ang prosecutor ng Parañaque. At hindi niya daw alam na pinag-filean siya ng MR ni Joanna. So, hindi ko po alam na yun po ay kanilang finailan ng MR o motion for reconsideration. Abay, wala namang kaming pakialam kung wala kang alam na nag-file ng MR si Joanna. Kasi una sa lahat, karapatan niya yon, Norman. At ito ho ang pinapalabas ni Gusgusin. Kaya daw siya ipabago-bago ng address. Alam niyo mga kapatid kung ba't ako nagpalipat-lipat ng address? Dahil nga ho sa pangaharas nila before sa akin, hinaras ako sa Waso, hinaras ako sa inner circle, hanggang doon sa MR Luna na kung saan ating gabi binibidyohan lang yung bahay. Kaya ayun po, naobliga akong umalis tuloy sa BF na which is tinirang ko ng kulang-kulang 3 taon. Anong pakialam ko dyan, Norman? Sino ba nagpo-post ng address mo at nananarantado sa'yo? Ako ba yon? Si Joanna ba yon? Meron ka bang proof? Ilabas mo kung ganon. Huwag puro dadalang, ha? Isa kang malaking tukmol. Alam mo, Norman, ha? Ikaw mismo ang bumasak sa sarili mo. Ano to? Saan galing to? Galing ng BF International, galing ng Francis Lay Marcos, Best International. Galing London. Hindi ba ikaw ang nagpakita ng address mo? Ikaw mismo! Oh, wala pa nga ako niyan sa buhay mo, di ba? Oh, ikaw ang nagpakita niyan ng address mo na yan. So, bakit mo isinisisi sa amin? Excited na nga kaming lahat sa ikinaso mo sa amin sa Parañaque. Talagang babanatang ka namin ng matindi paulit-ulit. Oo. Oh, kasi inistorbo mo kami. Di ba? Abangan mo yan, Norman. Nako, alam mo, tulad niya na sabi mo, Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Di tagtarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. ikaw nagsabi niyan. Pero, I agree. Fine. I accept it. Magsasayang ka lang ng pera. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun. Hindi ka nakakatakot, Norman. Wala. Nothing. Kahit katiting. Wala. Wala namang kwenta yan eh. At ngayon, alam mo na, uulit-ulitin pa ba natin to, Norman? Kaya kita pinuntahan sa Warsaw kung saan ka nakatira before. So, gumawa ka ng waiver na para matigil na ako. Kasi kung di ka gagawa ng waiver, ulitin ko, ikaw ang content ko araw-araw. O, araw-araw, ikaw yung content ko. Araw-araw kita mumurahin. Araw-araw kita sasabihang wala kang bayag, hindorotot ka. Wawakasan na kitang Sri Lankan ka. Hindi ka naman Pilipino eh. Yung mga Indiano ka o Sri Lankan na ano. Nagawa rin itong gumawa ng waiver. Ika nga kasi, wala siyang bayag. Kahit sulat kamay lang, gusto nyo, ako na unang gumawa ngayon eh. Pinuntahan kita, ito yung naging reaction mo. Sabi, pero bakit ka namutla nung nasa Tanga! Hindi ako namutla! Gustong-gusto ko ng patayin. Alam mo yon, gustong-gusto ko ng durugin ang mukha. Nagkataong wala lang ako doon. Sabi ko nga, maswerte siya at may isang tao kung wala akong tao kahit isa na natira ng mga araw na yun. Kaya kung meron, inuutos ko na, tiradorin nyo nga sa ulo yung tarantado na yan na madala. Nanlumuha na yung 2 malaking mata niyan. Alam mo, duwag yan. Walang bayag yan. Oo. Pagkatapos niyan, mga kahombre ko, inamin niya rin naman. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, baka may anak din. Oh, hindi ba? Napakasinungaling mo. So, yung takot mo na yun pala, ay totoo. Hinahamon-hamon mo ko, tas bigla ka magkakaganyan, di ba? Parang sa kasuhan lang. Ikaw ang unang nagkaso, ikaw ang unang nagkawaran. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya.
Oo, ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Eh di ibig sabihin, pang grade 2 kasi yung mga kinakaso mo, di ba? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. At ngayon, meron ka pang lakas ng loob na magsabi na Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ng pangalan ko, kaso. Butik na yan. Kaso ng kaso. Oo. paano ka magkakaso? Eh no permanent address ka. Anong gagamitin mo address? Sheraton? Unggoy! Unggoy yan! Huwag mo kami lokohin, Norman. Mag-rent ka muna ng pwesto 6 na buwan bago ka magkaso. Kasi pag hindi mo ginawa yan, talagang, nako, patay ka ngayon. Oo! Parating yung tandaan, mga kahombre ko, na si Norman ay dapat lang munang nasa laya ngayon. Kasi syempre, wala na tayong magiging laruan kapag ikinulong yan, di ba? Relax, man. Let's enjoy this show! Aba, napakasaya ho talaga ni Norman. Natalo niya na daw kami, di ba? At tandaan nyo, ito daw ang sinabi niya. Ay, alam niyo mo bakit ako magpapagupit? Siyempre, yung pinagkakaso nila sa akin, na-dismiss na ho, na-denied pa yung MR nila. Ha? Anong pinagkakaso? Eh, isa lang naman to, Norman. Kay Joanna lang to. Wait ka pa, there's more. There's more to come. Kay Joanna lang to. At X na to, no problem. Alam na namin yung mali. Ha? Do not worry about it. Kasi, Norman, nakakalimot ka na ba? Hindi ho ba? Few months ago, ito yung nilive ko. Today, March 27, Norman, finally, nakuha ko na yung matagal ko nang hinihintay. It's been almost a month now. Siyempre dahil sa proseso and all. As you can see, Norman, ito ay galing sa CICC. Bagong Pilipinas, obviously. Certification of Authenticity. Alam mo, Norman, ito yung bilang ng videos mo na pina-authenticate namin sa CICC. 1, idulo natin. Tingnan mo kung gaano katinding effort nito, Norman. 347. Ito. Yan o. Kita mo? Kita. 347. Now, 347 videos yon, Norman. 347 videos. Ganon karami, Norman. Alam nyo ba kung bakit ko nilive yan? Kasi may idea na rin kami na hindi aangat itong MR na to. Hindi dahil sa meron kaming connection or what, eh di sana kung may connection, tumaas, di ba? Walang connection, mga kahombre ko. Kasi hindi ganyan sa Paranaque. Hindi talaga, mga kahombre ko. Wala ho, no chance. Bahala ka sa buhay mo kung paano mo to gagawin ng ayos sa kato tataas pag kompleto ka na, pag hindi, wala. Hindi ho ganyan. Pero, mga kahombre ko, alam na namin. Kasi, nung panahon na, siguro few months ago, lumabas na nga yung memorandum na yan. So, may idea na ho rin talaga kami na kailangan namin ipa-authenticate ang mga videos. And now, mga kahombre ko, syempre, tulad na nasabi ko, eto na po yung authenticated videos ni Norman Mangusit. Huh? And yes, this is from Attorney Renato A. Paraiso, Yusek Aboy. Alam mo na! So, ito na po yun, mga kahombre ko. Alam nyo na. So, in short, authenticated na po ang lahat ng videos ni Norman. So, ngayon, mga kahombre ko, ito na ho, yung missing piece. Tanga! Sa reklamo ng misis ko kay Norman. Oo! Patay ka ngayon, boy! Fine. I accept it. Masyado kang maagang nagpakasaya. So, Norman, huwag ka masyadong kabahan, ha? Kasi, ire-refile namin yan with the complete documentations plus
may dagdag. At ito yung dagdag! Maaalala nyo, mga kahombre ko, na nag-live si Mangusin noong January 27, 2026. Huwag mo nang burahin, Norman. Authenticated na yan! Oo. Huwag mo nang burahin, huwag mo na i-try, man. Tapos na. Wala na to, man. Authenticated na yan. Oo! Oo. Na pinamagatang Mr. Caliber FNM. Kung saan, mostly, tinawag niya si Joanna na babaeng Bakit naman kita papangalanan? Sumikat ka pa, hindi ka naman sikat. Di ba? Baka pangalanan ko kayo mag-asawa, baka sumikat pa kayo, di naman kayo sikat. Nakapagpakain ka ba? Hindi! Ikaw ang kumain. Ng kung sino-sino ng lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Kinang ina mo, wag ako yabangan mo, kilala ko pagkatao mo. Putay na to. Pasampal ko yung buong lahi mo nang matauhang ka eh. Alam mo, sa totoo lang, babaeng disgrasyada, yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, isasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Pwede kong gawin yun. Tolongges ang buong lahi mo, puking ina mo. Ikaw, pok ka. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. O, di ba? Ang ginawa mo, kumain ng kung sino-sinong lalaki, sa sobrang dami ng pumasok sa'yo, nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Para ligtas kahihiyan, no? Pukin ang ina mo. Di ba? Okay lang inad to. Ano? Gusto mo pa? Puta, laban ako. Puta na ako pa. Tang ina mo. Pok. Alam na alam nila na maraming pumasok dyan sa kip mo. At hindi lang yun, sa bunganga mo pati. O sino mas mabaho bunganga? Ako, pagkain lang pinapasok ko sa bibig ko. Yosi. Ikaw. Yosi, alak, drugs, iba't ibang klase ang pinasok ko sa bunganga mo. Nung hindi na magkasya sa bunganga mo, isinabay mo na bunganga at mo, sabay. Di ba? Nung nabuntis ka, pinasalubong ngayon sa bonjing. Ang natanggap mo ng iba't ibang lalaki. Di ba? Actually, pwede ako magpa-create ng account. Pwede. Pwede ako mag-create ng account, ipopost ko yung pagmumukha mo, pangalan ng anak mo, at kung sino-sinong lalaki yung mo. Pwede kong gawin yon para sirain ka. Kumain ng iba't ibang klaseng lalaki. Sa sobrang daming na pumasok dyan sa mo, nung nabuntis ka, ipinasalo mo sa bonjing. Di ba? Di ba? Tama, mali? Ayun, naman pala. Tama naman pala. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, kininam. Hindi mo ko kaya. Bakit? Kilala ko pagkatao mo, mangangain ka ng Kilala ko pagkatao mo, pok ka dati. Di ba? Di ba? Sinasabi ko sa'yo. Gusto mo, kwento ko pa lahat ng pangalan ng lalaking tumira sa'yo eh. Pati yung nakabigin sa'yo eh. Gusto mo? Ano? Hirit ka pa? Gusto mo, gumawa ako ng ibang account? Ilabas ko yung pangalan mo doon? Ha? At nandun lahat ng mga lalaking pumila sa'yo? Gusto mo? Paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. Gusto mo? dahil ho dito. Aba, dinagdag na namin itong reklamo na ito kay Norman. Palakpakan! Ang putang inang si Norman! Di ba? Ngayon, kompleto na kami. Meron na kaming Certificate of Residency, first. Pangalawa, authenticated na. Pangatlo,
warrant of arrest ka ulit. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Yun lang, di ba? Oh, tapos na, Norman. Akala mo, di ba? Ano akala mo? Ikaw lang ang pwede mag-refile ng mag-refile? Oo. Masyado kang nabubuhay dyan sa estupidong mundo mo, Norman. Wala. Hindi mag-work. Lahat ng mga pananakot mo and all, hindi. Kasi tandaan nyo to. Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. Hindi ba? Tapos mamaya niyan, magpapaawa-paawa ka na naman sa social media. Ako po ay may pagkakamali. Maaari. At tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin. Sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Eh, hindi ba? Oh, papaano mo ngayon yan naayusin? Papaano mo ngayon yan babawiin? Norman! No chance. Hindi ka makakasabay. Ang iyong kasalanan ay sobrang lalim. Ha? Tandaan mo yan, ha? Hindi mo na mababawi yan. I am sure of this. Porque matagal lang ako hindi nag-video. Akala mo, yun na, no? Grabe, lumakas ka bigla. No chance. Unggoy yan. So, ayun na nga, mga kahombre ko, no? So, abangan mo, Norman, ha? Eto, magre-refile ho kami ngayong coming Thursday. So, yun. Wala namang problema dun, Norman, eh. Di ba? You lose, you learn. Ganun lang yun. Hindi naman kasi kami katulad mo, no? Na iniisip mo lagi kang panalo, di ba? O ikaw yung pinaka-Diyos ng mga Diyos, di ba? Kaso hindi, Norman. Hindi ganun yun. Kailangan sometimes, tumanggap ka. Lulukin mo ang iyong pagkatalo. Alam niyo mga kaumbre ko, it's a good thing too. Kasi ganyan talagang buhay. Ha? Para matuto rin tayo sa ating mga kamalian. Yun lang naman mga kahombre ko. Anong masasabi nyo? Sa pang ilang libo na hong kabulastugan o katarantaduhan ni Norman mga usip. Kayo na bahala. Walang good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.